Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Aliyah Pitado at ako ang magsasalaysay sa mga kaganapan sa Kapitulo 15. Noong 18 at 80 siyam, abala ang Paris sa kasiyahang hatid ng universal na paglalahad. Kasama rin nito ay ang libo-libong mga bisita at nagtataasang renta sa mga hotel. Si Rizal, na isang Londoner, ay napasama sa masayang buhay Parisian. Ngunit sa kabila ng mga sosyal na kagalakan, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang gawaing masining, pampanitikan at makabayan. Nailathala niya ang susesos ni Morga, nagtatag ng 3 lipunang Pilipino at sumulat ng Por Telefono, isang panunuya laban kay Padre Salvador Juan. Ang mahirap na paghahanap ng matutuluyan. Noong Marso 18 at 80 siyam, labis na hirap sa paghahanap ng temporaryong matutuluyan ang nasalamuhan ni Rizal sa Paris. Umakit kasi ng libo-libong mga turista ang nakatakdang pagbubukas ng universal na paglalahad o Universal Exposition sa taong 18 at 80 siyam, kung kaya't lahat ng mga hotel accommodation ay nakuha na. Sa kanyang labis na pagkadisgusto, sinamantala ng mga taga-Pransyang landlord ang sitwasyon at itinaas ng labis ang upa sa kanilang mga hotel rooms. Temporaryong nanuluyan si Rizal sa number 45, Rue Mabuj, na bahay ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura. Doon niya na rin inayos ang kanyang anotadong edisyon ng aklat ni Morga. Ilang beses na nagpalipat-lipat ng matutuluyan si Rizal, mula sa isang hotel patungo sa isa pa, at mula sa isang boarding house patungo sa isa pa na naman. Sa wakas, ay nanuluyan siya sa isang maliit na silid kasama ang 2 Pilipinong sina Kapitan Justo Trinidad, isang dating gobernador silyo mula sa Santa Ana, Maynila, at si Jose Albert, isang batang estudyanteng nagmula rin sa Maynila. Buhay sa Paris. Sa Paris, iginugol ni Rizal ang kanyang oras sa iba't ibang mga gawain. Kabilang narito ang pag-aaral ng mga historikal na anotasyon, pagsulat ng mga liham, pag-ihersisyo at pagbisita sa mga kaibigan. Matalik niyang mga kaibigan ang mga Pardo de Taveras na may mga propesyon sa medisina, pilologo, pagpinta at pag-eskulta. Matalik na kaibigan ni Rizal si Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera, Dr. Felix Pardo de Tavera, at si Paz Pardo de Tavera na asawa ni Juan Luna. Ang mga Pardo de Tavera na ito ay mga anak ni Don Joaquin Pardo de Tavera, isang desperado noong 18 at 72 na tumakas mula sa Marianas at ninirahan sa Pransya. Noong ika-24 ng Hunyo, 18 at 80 siyam, isang sanggol na babae ang isinilang kina Juan Luna at Paz Pardo de Tavera. Ito ang kanilang pangalawang anak. Ang panganay ay isang batang lalaki na pinangalanan nilang Andres. Ang naging ninong sa binyag nito ay si Rizal at pinangalanan niya itong Maria de la Paz, Blanca, Laureana, Hermenegilda, Juana Luna, e Pardo de Tavera. Sa kanyang liham na ipinadala niya sa kanyang pamilya sa Calamba, nagbigay si Rizal ng isang kawili-wiling salaysay ng kanyang naging buhay sa Paris. Sa isa pang liham naman na isinulat niya noong ika-21 ng Setyembre, 18 at 80 siyam, sinabi niya, "Nagtitipon kaming mga Pilipino 4 na beses sa isang linggo. Sa pagtitipong yaon ay umaawit kami ng kundiman, kumakain ng sutanghon, adobo at iba pa. Tuwing Miyerkules ay pumupunta kami sa bahay ni na Doña Tula. Tuwing Hebes naman ay sa bahay ni na Hidalgo, sa Biyernes ay sa bahay ni na Madame Bousted, sa Sabado sa bahay ni na Luna, at sa Linggo ay sa bahay ni na Doña Juliana." Si Rizal at ang paglalahad noong ika-18 at 80 siyam. Nabighani si Rizal sa universal na paglalahad ng Paris na binuksan noong ika-6 ng Mayo, 18 at 80 siyam. Ang Toreng Eiffel na itinayo ng inhinyerong Pransis na si Alexander Eiffel ang naging pangunahing atraksyon. Dumalo si Rizal at ang kanyang mga kaibigan sa mga seremonya ng pagbubukas at nasaksihan nila ang pagputol ni Pangulong Sadi Carnot sa isang laso. Ang paglalahad ay umakit ng libo-libong turista at nagtampok ng mga internasyonal na kompetisyong pangsining kasama sina Felix R. Hidalgo, Juan Luna at Felix Pardo de Tavera.
Nailagay sa pangalawang pwesto ang ipininta ni Hidalgo. Pangatlong pwesto naman ang nasungkit ni Luna at Pardo de Tavera, habang ang bus na iminodelo kay Rizal ay walang napanalunan kahit ano. Kidlat Club. Noong 19 ng Marso 1889, itinatag ni Rizal ang Kidlat Club sa Paris kasama ang iilan sa kanyang mga kababayan. Kasama na rito sina Antonio Luna, Gregorio Aguilera, Fernando Canon, Lario de Mayuga, Julio Llorente, Guillermo Puato at Baldomero Rojas. Ang club na ito ay isang pansamantalang organisasyong panlipunan na naglalayong pagsamasamahin ang mga kabataang Pilipino sa panahon ng universal na paglalahad sa Paris. Inihambing ni Rizal ang pangalan sa salitang Tagalog na kidlat, na ibig sabihin ay bigla na lang mawawala ang club sa panahon ng kaganapan katulad ng isang kidlat. Indios Bravos. Labis ang pagkamangha ni Rizal at ng Kidlat Club sa paglabas ng Buffalo Bull na itinampok ang mga Amerikanong Indian. Buong pagmamalaki ang mga itong nakasakay sa mga kabayo at nakasuot ng kanilang mga katatubong kasuotan. Naging inspirado si Rizal sa mararangal at matatayog na tindig ng mga ito kung kaya't napagpasyahan niyang magtayo ng Indios Bravos, isang lipunan ng mga makabayang Pilipino sa Paris. Pinalitan ng Indios Bravos ang Kidlat Club at ang layunin nito ay maging mahusay na mga intelekwal at maging malakas sa larangang pisikal upang makuha ang paghanga ng mga dayuhan, partikular na ang mga Kastila. Nagsanay sila sa paggamit ng espada at pistula. Tinuruan din sila ni Rizal ng judo, isang asyanong sining ng pagtatanggol sa sarili na natutunan niya sa Japan. RDLM Society. Itinatag ni Rizal ang misteryosong sosyedad RDLM sa Paris noong universal na paglalahad sa taong 1889. Ito rin ay kilala sa pangalang Redemption de los Malayos. Ang lihim na lipunan na ito ay may iba't ibang antas ng kasapian at ang layon nito ay palaganapin ang mga kaalaman at tubusin ang lahing Malay sa Pilipinas. Ang proyektong kolonisasyon ni Rizal sa Borneo ay naglalayong bigyan ang mga Pilipino ng higit pang kalayaan sa pagkilos upang makamit ang RDLM o pagtubos ng lahing Malay. Ang publikasyon ng anotadong edisyon ni Morga. Inilathala ni Rizal ang kanyang anotadong edisyon ng Susesos ni Morga sa Paris noong 1880. Pinuri ni Professor Blumentritt si Rizal para sa kanyang scholarship sa kasaysayan, ngunit binatikos din siya nito sa kanyang dalawang pagkakamali. Una, ang kanyang pagtatasa ng mga nakaraang pangyayari batay sa kasalukuyang mga pamantayan, at pangalawa, ang hindi niya patas na pag-atake sa simbahang Katoliko. Na ang karahasan ng iilang mga praile ay hindi ibig sabihin na ang buong simbahan na mismo ay masama. Katwiran ni Blumentritt na hindi tamang ibintang sa mga nabuhay sa 16 na siglo ang malawak na ideyang nagpagalaw sa siglong 19. Ngunit, sa kabila ng mga kritisismong ito, tinuturing pa rin na isang napakagandang piraso ng historiografiya ang akda ni Rizal. Inialay niya ang kanyang bagong edisyon ng Susesos ni Morga sa sambayan ng Pilipino na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pangunawa sa nakaraan para sa mas mahusay na paghatol sa kasalukuyan at para masukat ang landas na ating tinahak sa loob ng 3 siglo. Inapila ni Rizal ang testimonya ng isang tanyag na Kastila na isa sa mga naging katalismo sa naging tadhana ng Pilipinas at isa sa mga personal na kasaksi sa mga huling araw ng ating sinaunang nasyonalidad. Layunin ng aklat na gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino patungkol sa ating nakaraan at ituwid ang mga huwad na paninira tungkol sa ating lahi. Pinatunayan ni Rizal na ang mga Pilipino ay sibilisado na noon pa man bago pa man dumating ang Espanya, mula sa pananamit, pamahalaan, batas, pagsulat, panitikan, relihiyon, sining, agham at komersyo sa mga karatig na bansa sa Asya. Binatikos niya ang mga makasisayang maling paniniwala ng mga Espanyol na manunulat na nagsasabi na ang mga unang Pilipino raw ay mababangis at mababa ang kaisipan. Por telepono.
Noong ika-18 sumulat si Rizal ng isang satirikal na piraso na pinamagatan niyang Por Telefono bilang tugon sa pagbabawal sa kanyang No Limitangere ni Father Salvador Fund. Ipinakita ng akdang ito na inilathala sa Barcelona ang angking talino ni Rizal at ang kanyang kakayahang makatingin sa malayo. Inilarawan ng pirasong ito ang pag-uusap sa telepono ni Padre Font sa Madrid at ng probinsyanong ama ng kumbento ng San Agustin sa Maynila. Inihayag rin ng satirikal na pulyetong itong inilagay sa ilalim ng may akdang ni Masalang ang kakayahan ni Rizal na mahulaan ng hinaharap. Noong ika-1900, tunay ngang naging konektado ang Pilipinas sa metropolis sa pamamagitan ng isang matapang na konseptong ipinakilala ng kumpanyang Anglo-Catalan, isang transoceanic telephone company, ang telepono. Ang Pasko sa Paris. Pagsapit ng ika-25 ng Disyembre 1889, ipinagdiwang ni Rizal at Jose Albert ang Yuletide sa Paris sa pamamagitan ng isang marangiyang hapunan pagsapit ng Pasko. Ito na rin ang huling araw ng pamamalagi niya sa lungsod. Kasunod ng pagsisimula ng bagong taon, sandaling binisita ni Rizal ang London upang suriin ang kanyang anotadong edisyon ng Sucesos ni Morga at upang makipagkita na rin kay Gertrude Beckett. Noong Enero 18 at 90, bumalik siya sa Paris na iniinda ang matinding pananakit ng ulo dulot ng epidemya ng trangkaso sa buong Europa. Sa kabutihang palad ay naiwasan naman niya ang magkaroon ng trangkaso.